Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Ating tampok na istorya, mga kabarangay. Kasama niyo pa rin si Mama Ganda. May mga taong kumakapit sa patalim para makaranas ng magaan na buhay at makuha mga material na bagay na gusto nila. Mga luho na hindi naman talaga nila kailangan. Pero ang paggawa ng hindi marangal ay palaging may kapalit na hindi maganda. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isakripisyo makuha lamang ang bagay na pinakaaasa mo? Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Jake. Dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, may iba sa atin ang hindi nakukontento sa simpleng buhay. Suntok sa buwan kong bumuo ng mga pangarap. Hanggang sa makagawa ng mga masasamang bagay para lang makaranas ng saglit na karangyaan. Handang isuko kahit na ang dangal, makatakas lamang sa nakagisnang kahirapan. Isang mapagpaalang araw sa inyo, Mama Ganda, pati sa mga nakikinig. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jake. 49 years old, taga-Tarlac at nagtatrabaho sa may tubuhan. Nadiskubre ko ang inyong programa dahil sa YouTube channel ninyo. At ilang beses kong pinag-isipan kung dapat ko rin bang ibahagi sa inyo ang parting ito ng buhay ko. Tungkol nga pala sa dating buhay naming mag-asawa ang gusto kong ikwento. At umaasa ako na mag-iiwan ito ng mabuting aral. Pareho kaming third year sa high school lang ang natapos ni Andrea, na noon ay kasintahan ko pa lang. Magkaklase kami at magkasintahan na rin. Nang huminto ako sa pag-aaral ay nagtrabaho na ako sa tubuhan kasama ang tatay ko. At si Andrea naman ang tumutulong sa mga magulang niya sa pagtitinda sa palengke. Nagpatuloy ang aming relasyon noon kahit lingid iyon sa kaalaman ng aming mga magulang. Ang alam lang nila ay mabuti kaming magkaibigan ni Andrea. Maliit lang din ang aming lugar kaya halos lahat ay magkakakilala. Naging maluwag din sa amin ang magkita ng hindi nalalaman ng aming mga magulang. Hanggang sa magbunga nga po ang lihim naming relasyon ng aking kasintahan. Jake, sigurado ka ba na gusto mo nang ipaalam kay tatay na buntis ako? Oo, sigurado ako. Hindi ka ba natatakot o kinakabahan? Ang totoo, malapit na nga akong maihi dito sa kinauupuan ko eh. Jake naman nagawa mo pa magbiro. Pinapakalma ko lang naman din yung sarili ko. Kasi nga, sobrang kinakabahan na rin ako ngayon eh. Ikaw ipagpabukas na lang kaya natin to. Andrea, yan din naman yung sinabi mo sa akin kahapon eh. At nung isang araw, hindi na natin pwedeng patagalin pa to. Hindi mo kasi kilala si tatay. Hindi mo alam kung paano siya magalit. Basta akong bahala. Papatunayan ko sa tatay mo na handa akong panagutan ka at yung magiging anak natin. Andrea, anak. Kunin mo nga itong bayong. Linisin mo na rin yung isda na binili ko. Sandali lang ha. Babalik agad ako. Mo sa bahay ng sinang mo para makipaghuntahan. Tay, mano po. Kunin ko na po tong bayong nyo. Sige. Oh, Jake. Ang aga mo namang pumasyal dito sa bahay. Magandang araw po. Magandang araw din naman sa'yo. Ano bang pakay mo? Ba't nandito ka ng ganito kaaga? Ang totoo po, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano ba yon? Bilisan mo na't marami pa akong gagawin. Oh, Andrea, bakit nakatayo ka pa dyan?
Di ba ang sabi ko linisin mo na mga isda dyan sa bayong? Tay, kasi po... Nag-iinarte ka na naman bata ka. Ako na nga lang maglilinis sa mga isda na yan. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Gawin mo ng 2. Pauwi na rin siguro ang nanay mo. Oh, Jake. Ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo na at marami pa akong gagawin. Magpapakasal na po kami ni Andrea. Ha? Ano? Pakakasalan ko po ang anak niyo. Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Kaka-18 lang itong anak ko ah. Nag-birthday lang siya noong nakaraang buwan. Tapos plano mo nang asawahin? Tsaka, bakit mo siya pakakasalan? Nobyo ka ba niya? May relasyon ba kayong dalawa? Tay, buntis po ako. Ay tinamaan ng lintik kang babae ka? Ibig sabihin tama ako? Nobyo mo nga ang patay gutom na lalaki na yan? Ha? Sumagot ka, Andrea! Aray ko, Sandali po, Tay! kumalma po muna kayo. Nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga! Dahil magpapabuntis ka na nga lang sa lalaki pa na mas mahirap sa atin! Hindi ka na ba talaga nag-iisip, ha? Ano ipapakain ng lalaki yan sa'yo? Napakatanga mo, Andrea! May trabaho naman po ako. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan po ng maayos na buhay si Andrea at ang magiging anak namin. At anong paraan naman yun? Magnanakaw ka? Pagbebenta ka ng laman loob mo? Jake, para namang hindi ko alam. Mas mahirap pa kayo sa daga. Kayo ng buong pamilya mo. Ilan ba kayong magkakapatid, ha? Gano'ng kalit ang bahay nyo? Anong ulam ang kinakain nyo sa araw-araw? Baka nga swerte na makatikim kayo ng isda ng 1 beses sa 1 buwan eh. Sobra naman po yata kayo magsalita. Masyado niyo naman pong minamaliit ang buhay namin ng pamilya ko. Bakit? Totoo naman ah. Mas mahirap pa kayo sa daga ng pamilya mo. Hindi naman po pera ang sagot para mabigyan ng masayang buhay ang magiging mag-ina ko eh. Oo nga po't hindi kami mayaman. Pero tunay po ang pagmamahal ko para kay Andrea. Pero hindi mapapakain ng walang kwenta pagmamahal na yan ang anak ko at magiging apo ko. Umalis ka na nga dito sa bahay namin at kahit kailan ayoko nang makita yung pagmumukha mong gago ka. At ikaw, Andrea, pumasok ka na doon sa loob. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pasok! Halos masaktan po ako ni tatay. O ng tatay ni Andrea ng araw na yon. Nakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa kanya. At hindi ko po yun ipinagtataka. Napipili na lang daw ng lalaki si Andrea. Yung mas mahirap pa kesa sa kanila. Na pinagkatiwalaan niya raw ako, tapos ako pala ang bantay sa lakay. Sinabi niya rin na wala akong magandang buhay na maibibigay sa kanyang anak. Alam ko po, at inaasahan ko na sasabihin iyon ng tatay ni Andrea nung nagtapat kami. Ganun pa man, inulit-ulit ko sa kanya na handa akong panagutan ang kanyang anak. Gagawin ko ang lahat at magsusumikap ako para kay Andrea. Pero puro galit at sigaw lang ang sinagot sa akin ni Manong. Habang patuloy niya akong pinapalayas, itinataboy sa kanilang pamumuhay. Nanakip na rin ang dibdib niya dahil sa labis na pagwawala niya sa galit. Dumating na noon ang nanay ni Andrea na kinumbinsi akong umalis na muna ng bahay. Nang gabing iyon, ay nagawa pa naming makapag-usap saglit ni Andrea sa malapit sa kanilang bahay. Sinabi niya sa akin na balak daw siyang dalhin sa malayong probinsya ng mga magulang niya. Ayaw raw kasi talaga ng tatay niya sa akin, kaya mas mabuti pa raw na lumayo na lang muna sa akin si Andrea. At dahil ayoko magkahiwalay kami, kinumbinsi ko siya na magtaanan na lamang kami. Kaagad namang pumayag si Andrea sa suggestion ko dahil siya man ay ayaw na mawala ako sa kanyang buhay. Taong 1991, nang magtanan nga kami ni Andrea at lumuwas ng Maynila, dalang konting naipon ay dumiretso kami sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Dati silang nakatira sa probinsya namin at pinag-aangkatan namin ng mga tubo.
Iniwan niya sa akin ang address nila sa Maynila. Kung sakali man daw na mapapagawi ako sa lugar nila, nagbabaka sakali lang din talaga ako na baka pwede nila kaming matulungan. At hindi naman po kami nabigo nang madako kami sa tahanan nilang mag-asawa. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nasaan si Andrea? Bakit ikaw lang lumabas ng kwarto niyo, Jake? Natutulog pa po siya, Kuya Max. Hindi ko po muna ginising kasi napagod po siya sa biyahe namin kagabi. Maupo ka na dito at sabayan mo kaming mag-almusal. Kumuha ka na rin dyan ng tinapay mo at ako nang magtitimpla ng kape mo. Ay, salamat po. Kumusta ba ang pagtulog niyo sa kwarto niyo? Naging komportable naman ba kayong dalawa? Opo, Kuya Max, sobrang komportable po. Ang laki nga po ng kwarto na binigay niya sa amin eh. Maraming salamat po talaga. Wala yun. Alam mo naman na hindi ka na iba sa akin. Nagulat lang talaga ako nang bigla kayong kumatok sa pinto ng 10 oras ng gabi. Pasensya na po talaga kayo kasi wala rin kaming alam na pwedeng ibang puntahan eh. Mabuti nga po at pinatuloy niyo kami dito ni Andrea. Hindi naman kasi pwedeng ipagtabuyan na lang namin kayong magkasintahan. Hindi yun kakayanin ng konsensya namin. Pero hindi ba kayo nahirapan na hanapin tong bahay namin? Oo nga po, hindi po kami nahirapan. Kasi marami po kami na pagtanungan. Tsaka maayos po silang nagbigay ng direksyon papunta dito. Mabuti naman at wala kayong lukulukong mga taong nakausap. Marami pa namang siraulo dito sa Maynila. Ilang taon na nga kayo ni Andrea? Pareho po kaming 18, Kuya Max. Mukha kayong mga 16 at 17 lang ah. Sinabi mo pa, sweetheart. Yun din ang tingin ko sa kanilang dalawa nung una eh. Hay nako, kung bakit naman kasi maaga kayong naging mapusok na magkasintahan. Sweetheart, wag mo na silang sisihin. Mabuti nga't hindi pumasok sa isip nila na ipalaglag ang bata. Naku, hindi po. Hindi rin po talaga ako papayag na mangyari yon dahil mahal na mahal ko po si Andrea. Lalo na yung magiging anak namin. Kaya nga po, kesa paglayuin kaming dalawa ng mga magulang niya, tinanan ko na lang po siya para magkasama kaming dalawa. Pero ano bang plano nyo pagkatapos ng araw na to, Jake? Siguro po dito na lang po muna kami sa Maynila. Kung ayos lang po sa inyo, pagtatrabahuhan po namin yung pagtira dito sa bahay nyo. Wala namang kaso ang pagtira nyo dito dahil malaki naman tong bahay namin. Mabuti na rin yung may nakakasama ang asawa ko habang inaasikaso ko ang mga negosyo namin. Ang totoo, kailangan ko rin talaga ng kasambahay dito dahil nahihirapan akong asikasuhin ng mga gawaing bahay. Pero hindi naman mabibigat na trabaho ang ibibigay ko sa inyo kaya hindi nyo kailangan na mag-alala. At bukod sa libreng pagkain at pagtira nyo dito, aabutan na rin namin kayo ni Cynthia ng konting halaga para makapag-ipon kayo. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo ni Andrea. Basta alagaan mo si Andrea, lalo na ang magiging anak nyo. Hindi biro ang maging isang magulang. Kaya kailangan ng maging responsable kayo sa mga kilos at desisyon na gagawin nyo. Higit 10 taon ang tanda sa amin ni na Kuya Max at Ate Cynthia. Ganun pa man, mas mukha silang bata kesa sa edad nila. Siguro kasi pareho silang lumaki sa magaan na buhay. Kaya naman, pareho ring makikinis ang mga balat nila. Matangkad si Kuya Max at matipuno ang pangangatawan. Si Ate Cynthia naman ay maputi ang kutis at palaging mabango. Kahit pakakalabas niya lang ng kwarto nilang mag-asawa. Hindi kagaya namin ni Andrea na magaspang ang mga kamay dahil sa maagang paghahanap buhay. At nakasanayan na rin namin ang amoy pawis. Mabait din silang mag-asawa sa amin at naisip ko noon na hindi po kami nagkamaling lumapit sa kanila. May-ari sila ng ilang malalaking grocery sa Manila. Naging boy ako sa bahay at si Andrea naman ay naging tagapagluto. Libre ang aming pagtira, pati na rin ang mga pagkain. At nakakatanggap din kami ng maliit na sweldo mula sa mag-asawa.
Na mga panahong yon, sapat na sa akin ang pagtulong na ginagawa ng mag-asawa kaysa wala naman kaming matirhan. Palagi ako nagpapasalamat kay Kuya Max dahil sa pagtulong niya sa amin ni Andrea. Wala kasi talaga akong kahit na sinong kakilala sa Maynila. Kung hindi niya kami tinulungan, hindi ko alam kung saan sa Maynila pa kami pwedeng mapadpad ni Andrea. Napakarami pala kasing gastusin sa Maynila. Hindi kagaya sa probinsya. Totoo ang narinig ko na kapag wala kang pera, hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Tinupad rin ni Kuya Max ang pangako niya na hindi niya sasabihin kina tatay na sa kanya kami nakikitira. Paminsan-minsan kasi ay umuwi pa rin siya sa probinsya para kumuha ng mga iaangkat na tubo para gawing asukal. Kasama yon sa kanilang negosyo. Napakasimple lang ng buhay namin ni Andrea na kasama sina Kuya Max at Ate Cynthia. Nakontento na kami roon. Kahit mailiit lang talaga natatanggap naming pera, maayos naman ang pakikitungo nila sa amin. Parang tinuring na nila kaming mga nakababatang kapatid. Hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay namin. Nakunan si Andrea sa 5 buwan ng pagbubuntis niya. Ang sabi ng doktor, kulang raw sa sustansya ang katawan ni Andrea. Kaya naging mahina ang kapit ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Andrea, kumain ka na. May dala akong lugaw dito. Salamat po, Ate Cynthia. Pero busog pa po ako eh. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kailangan mong lagyan ng laman ng sikmura mo kahit konti lang. Salamat po sa pag-aalala. Pero ayos lang po talaga ako. Oh, Ate Cynthia, nandito pa po pala kayo. Oo, hindi pa kasi kumakain si Andrea. Busog pa naman po ako kaya wag niyo na po akong alalahanin. Ay, ikaw na nga ang bahala. Jake, nasabi niyo na ba sa mga magulang niyo ang nangyari kay Andrea? Bali, ang plano ko po sana magpadala ng sulat sa kanila bukas. Hindi mo na kailangan gawin yon, Jake. Kasi hindi naman nila kailangan malaman na nangyari sa akin eh. Huh? Pero Andrea... Huwag na natin ipaalam sa kanila kasi sigurado ako na wala rin naman silang pakialam sa atin. Lalo na sa magiging baby sana natin. Ay, sige. Ikaw ang masusunod. Ang mabuti pa, iwan ko muna kayong dalawa. Kukuha lang ako ng kape ko sa kantin. Sige po, Ate Cynthia. Hindi ka pa raw kumakain? Ito, susubuan na lang kita ng lugaw, Andrea. Sakto kasi medyo mainit pa pala to. Ihipan ko lang para hindi ka mapaso. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Hindi nga ako nagugutom. Andrea, huwag ka naman sana maging ganyan. Ano bang sinasabi mo, Jake? Mahirap ba talagang intindihin na hindi pa ako nagugutom kaya ayokong kumain? Pero hindi mo pwedeng hayaan na manghina ang katawan mo. Bakit? Wala na rin naman si baby dito sa tiyan ko, di ba? Bakit naalagaan ko pang sarili ko? Dahil kailangan mong gawin yun kahit man lang para sa akin. Andrea, hindi lang naman ikaw ang nawalan ng anak eh. Pati ako. Pero wag mo naman sanang iparamdam sa akin na pati ikaw mawawala na rin sa buhay ko. Sorry. Ang hirap lang kasi tanggapin na wala na si baby eh. Pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala sa atin. Huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Hindi. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dapat talaga sa umpisa pa lang, hindi ko hinayaan na may mangyari sa ating dalawa. Dapat hindi na lang ako nabuntis. Kasi hindi ko pa naman talaga kaya maging responsableng nanay. Hindi ko kaya kasi hindi naman tayo mayaman. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, Jeka. Kung hindi tayo naging mahirap, magagawa sana natin mabigyan ng follow-up check-up si baby na nasa tiyan ko. Hindi manghihina yung katawan ko at hindi siya bibitaw. Hindi siya mawawala sa atin. Kasalanan ko to, Jake! Kasalanan ko to! Oh, tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala sa atin na may gusto na nawala si baby.
Walang may kasalanan, kaya wag mo sisihin ang sarili mo. Basta, magpalakas ka. Yun ang gawin mo, Andrea. Magpakatatag ka para sa akin. Para sa ating dalawa. Kasi, yun ang ginagawa ko ngayon para sa iyo eh. Kasi yun ang gusto kong makita ng mga magulang natin. Na hindi tayo nagkamali sa desisyon natin na umalis sa poder nila. Hindi naging madali para sa amin ni Andrea ang pagkawala ng magiging anak namin. Siyempre kasi, ang baby namin ang dahilan kung bakit pinili naming makipagsapalaran sa Maynila. Naglakas loob kami na iwanan ang kanya-kanya naming pamilya para bumuo ng sarili namin. Pero biglang nawala yung dahilan kung bakit kami pilit na lumalaban noon sa buhay. Mabuti na lang at kasama namin ang mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Tinulungan nila kami sa ibang gastusin sa pagkaka-ospital ni Andrea. Pati na rin sa pagpapalibing sa anak namin. Pinaramdam din nila sa amin na hindi ang pagkawala ni Baby ang dahilan para tuluyang mawasak ang mundo namin ni Andrea. Na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan namin parehong magpakatatag. At yun ang ginawa namin ng kasintahan ko. Pinilit namin magpatuloy sa buhay sa kabila ng mabigat na pangyayaring iyon. Hindi naman kami nabigo hanggang sa hindi namin namamalayan na mahigit 1 taon na kaming nakikitira sa tahanan ni Kuya Max at Ate Cynthia. Nalabis naman naming ipinagpaumanhin sa kanila. At labis din po naming ipinapagpasalamat. Barangay LS 91.1 Forever. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Jake, andyan ka lang pala sa may lababo. Oo, kanina pa nga ako rito eh. Inaayos ko na naman to. Tumatagas na naman yung tubig sa ilalim. Napansin ko nga rin yun kagabi. Mabutit na isipan mo nang ayusin kagad. Para hindi ka na mahirapan sa pagliligpit mo. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Magpapaalam lang ako kasi alis na rin ako para mamalengke. Ganun ba? O sige, sandali lang. Ihatid kita sa may sakayan ng tricycle. Nako, hindi na. Sasabay na rin kasi ako sa kotse ni Kuya Max. Sabay pala kayong aalis? Oo, idadaan niya na lang daw ako sa palengke bago siya pumunta sa grocery nila. O sige na Jake, lalabas na rin ako tsaka baka naiinip na si Kuya Max na paghihintay sa akin eh. Oo, sige. Mag-iingat ka. Bye! Bye! Konting pihit na lang siguro to. Oh, ayan. Mukhang okay na to. Wala nang tumatagas na tubig mula dito sa ilalim. Ayos. Nakapagubad nga muna. Hubarin ko muna tong t-shirt ko. Gamitin ko tong pamunas ng braso ko. Tagaktak na yung pawis ko eh. Hi, Jake. Oh, Ate Cynthia, kayo po pala. May pag-uutos po ba kayo? Wala naman. Mukhang pawis na pawis ka. Inayos ko po kasi itong lababo kasi tumatagas na naman po yung tubig sa ilalim. Pero okay na po, naayos ko na. Wala na po kayong dapat alalahanin. Mabuti naman kung ganon. Napakasipag mo talaga. Kaya ang swerte ni Andrea sa'yo eh. Maswerte rin naman po ako sa kanya, Ate Cynthia. Bakit? Kasi masipag din siyang trumabaho ng ibang lalaki? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon hindi mo pa rin napapansin. Napakahina naman talaga ng ulo mo, Jake.
Ate, siguro po mas maganda kung didiretsuhin nyo na lang po ako. Sabihin nyo na po yung gusto nyong sabihin para po magkaintindihan tayo. Tinatrabaho lang naman ng nobya mo ang asawa ko kapalit ng pera. Ngayon, malinaw na ba sa'yo ang lahat? Hindi po totoo yan. Hindi po ganung babae si Andrea. Talaga? Sigurado ka? Hindi mo ba talaga napapansin yung madalas na sabay nilang pag-alis at pag-uwi dito sa bahay? Yung madalas nilang pag-uusap at pagtatawanan? Wala ka bang naaamoy na kakaiba sa katawan ni Andrea sa tuwing magsisiping kayo sa kama? Tama na po. Ayoko na pong marinig yan. Ayaw mong marinig ang katotohanan kaya magbubulag-bulagan ka na lang, ganun ba? Bakit kayo? Alam niyo na po pala yung nangyayari. Bakit hindi niyo man lang pigilan yung asawa niyo? Dahil ayoko na magkasumbatan kami sa oras na gawin ko rin ang kalokohan na ginagawa niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Naisip ko lang na bakit hindi na lang natin gawin ang ginagawa ng asawa ko at ng nobya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi na kasi ako nag-iinit sa asawa ko. At matagal ko na rin gustong tikman tong katawan mo, Jake. Teka, Ate Cynthia, alisin niyo po yung kamay niyo sa dibdib ko. Huwag ka nang maarte dyan dahil ako naman ang magtatrabaho para sa'yo. Sisiguruhin ko na pangalan ko ang iuungol mo habang pinapaligaya kita. Tama na po, Ate Cynthia. Sandali, mali po to eh. Ito ang tatandaan mo, Jake. Walang mali pagdating sa pera. Kaya paligayahin mo ko at babayaran ko ang bawat butil ng pawis na ilalabas ng katawan mo para sa akin. Hindi ako magkapaniwala sa aking narinig. Matagal ko nang kilala si Andre at alam ko na hindi niya magagawa ang bagay na yon. Hindi siya ganong klase ng babae. At dahil na rin sa magulong pag-iisip ko ng mga oras na yon, tuluyan na akong bumigay sa pang-aakit na ginagawa sa akin ni Ate Cynthia. Pinagbigyan ko na siya sa gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Matagal mamalengke si Andrea at gabi pa ang uwi ni Kuya Max. Kaya naman ilang oras din ang pinagsaluhan naming nakaw na sandali ni Ate Cynthia. At pagkatapos noon, tinanggap ko na rin ang pera na inabot niya sa akin. Mabigat yun sa loob ko dahil ni isa sa mga pangarap ko ay wala iyon. Ni sa hinagap, hindi ko po talaga naisip. Hindi ko naisip na darating ako sa araw na ibebenta ko ang aking dangal o ang pagkalalaki ko. Bago nangyari sa amin ni Ate Cynthia, napapansin ko na rin noon ang mga bagong gamit na binibili ni Andrea. Kadalasan ay mga damit iyon o kaya pang make-up na hindi naman niya dating nabibili. Meron din siyang mga mamahaling alahas kagaya ng kwintas o bracelet. Pero sinabi niya na kinuha niya yon ng hulugan. Nung una, hinahayaan ko lang siya kasi naisip ko rin na matagal na yung gustong gawin ni Andrea. Ang mabili mga material na gamit na gustong-gusto niya para sa kanyang sarili. Mga bagay na hindi ko magawang ibigay sa kanya kahit anong gawin kong pagsisikap dahil kapos talaga. Pero hindi ko naman akalain na darating siya sa puntong magagawa niyang ibenta ang sarili niya, makuha lamang ang inaasam. Ganun pa man, pinigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Siguro kasi ng mga oras na yun, natatakot lang din ako na marinig mula sa kanya mismo ang totoo. Natatakot akong makumpirma ang katotohanang alam ko na. Andrea, matutulog ka na ba? Oo, inaantok na kasi ako. Mamaya ako na matulog. Payakap muna ako ng maigpit. Jake, ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Ito naman, naglalambing lang ako eh. Yung init-init kasi tapos dikit ka pa ng dikit sa akin.
Kiss ka nga kita rito sa leg mo. Jake, ano ba? Sabi na nga huwag ka munang mangulit dyan eh. Bakit ba ang sungit mo? Sinabi ko na, di ba? Inaantok na ako, tsaka pagod ako. Pagod? Saan ka naman napagod? Sa mga gawaing bahay kanina, saan pa ba? Ang dami ko kayong tinrabaho dito buong maghapon. Sa mga gawaing bahay ka ba talaga napagod? O sa pagtatrabaho mo sa labas kanina kasama si Kuya Max? Ano ba yung sinasabi mo? Pwede ba matulog ka na lang? Kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig mo. Oh, bakit? Hindi ba totoo? Na ano? Na may nangyayari sa inyong dalawa ni Kuya Max? O ano? Bakit hindi ka makasagot ngayon? Totoo, di ba? Nagpapagalaw ka sa kanya kapalit ng pera at mga alahas. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Aminin mo na, Andrea. Oo, sige na. Aaminin ko na may nangyayari sa aming dalawa ni Kuya Max. Pumapayag ako na gamitin niya ang katawan ko kapalit ng pera at alahas na binibigay niya sa akin. Pero akala mo ba hindi ko alam na ginagawa niyo rin yun ni Ate Cynthia? At dun pa mismo sa loob ng kwarto nila mag-asawa. Nakita ko kayo, Jake. Nakita ko kayo nang minsang umuwi ako ng maaga dito sa bahay galing sa pamamalengke ko. Pero ginagawa ko lang yun dahil sa pera. Para sa ating dalawa. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong espesyal na nararamdaman para kay Ate Cynthia. Talaga? Wala kang kahit na anong sarap na naramdaman sa tuwing may mangyayari sa inyong dalawa? Hindi ka niya napapaligaya sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa? Imposibleng hindi ka nakakaraos. Andrea, tama na! Tumahimik ka na! Totoo naman, di ba? Nasisiyahan ka rin sa ginagawa ni Ate Cynthia sa'yo. Kaya tigilan mo na nga yung panunumbat mo sa akin dahil pareho lang tayong nakikinabang dito. Oo nga, pareho tayong nakikinabang. Tama ka naman talaga sa sinabi mo eh. Pero mali kasi to at alam mo yan. Mali nga, pero kailangan natin dahil sa perang binibigay nila sa atin. Andrea, itigil na lang natin to. Umalis na tayo sa bahay na to. Binababoy na kasi nila tayong dalawa eh. Hindi na makatao ang ginagawa nila sa atin. At saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa gilid ng kalsada? Sa ilalim ng tulay? Kahit saan. Basta malayo sa kababuyan na ginagawa sa atin ng mag-asawa na yun. Pero hindi pa nga sapat ang pera natin. Akala ko ba gusto mo na makaipon tayo para sa kasal natin? Para makapagsimula tayo ng bagong buhay, makabuo ng isang masayang pamilya. Jake, hindi mo ba nakikita? Ito na yung pagkakataon na yun. Pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. O tapos ano? Hahayaan na lang kita na paulit-ulit na lawayan ni Kuya Max, ganon? Parang ganon na nga. Sa totoo lang, hindi naman madali para sa akin na alam ko may nangyayari sa inyo ni Ate Cynthia. Pero titiisin ko yun dahil gusto kong makaipon tayo. Tapos kapag may sapat na tayong pera, tsaka tayo aalis sa bahay na to at magsisimula ng bagong buhay. Please naman, Jake, intindihin mo sana ang sitwasyon natin ngayon. Hindi lang to para sa akin o sa material na bagay na gusto ko. Para to sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. Lahat naman siguro tayo marunong mapuno. Ang plano ko noon ay hindi ko na talaga sasabihin kay Andrea na alam ko na ang lahat tungkol sa ginagawa nila ni Kuya Max. Na pumapayag siyang may mangyari sa kanila kapalit ng pera. Pero napakahirap pagpanggap mga maganda. Lalo na at nararamdaman ko noon na nagsisimula ng manlamig sa akin si Andrea. Alam ko na madalas siyang mapagod ng dahil sa ginagawa nila ni Kuya Max. At masakit isipin yun para sa akin. Masakit na alam kong may ibang lalaki ang gumagalaw sa nobya ko. O kagaya ni Andrea, pumayag na rin ako na maulit ang nangyari sa amin ng amo kong babae kapalit ng pera. Pero para sa akin walang kwenta ang pagtatali kung walang kasamang pagmamahal. At yun ang gusto kong maramdaman mula kay Andrea kaya gusto ko pa rin na magsiping kami sa kama. Dahil malayo naman ang kwarto namin mula sa kwarto ng mag-asawa, nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa. Hanggang sa huli, nagkasundo kami na hayaan na lamang ang nangyayari. Tama naman kasi si Andrea, mga maganda. Na pareho kaming nakikinabang sa pera ng mag-asawa. At alam naman daw namin na mahal namin ang isa't isa. Pumayag ako sa gusto niya na makipaglaro ng apoy kina Ate Cynthia at Kuya Max. Kahit alam ko na kami ang talunan dahil kami ang bayaran. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iipon lang kami ng sapat na pera. At pagkatapos, sabay kaming aalis
sa tahanang iyon. In Lucena, 91.1. May ilang buwan na rin kami sa ganong setup ni Andrea, Kuya Max at Ate Cynthia. May mga araw na naririnig kong may mga nangyayari kay Andrea at sa amo kong lalaki. Pero hinahayaan ko lang sila. Si Ate Cynthia naman ay hindi ko tinatanggihan kapag lumalapit na siya sa akin at nagpaparamdam na gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Ang hirap namang kuskusin itong puwet ng kaldero. Hindi ko matanggal yung itim kahit anong kuskus ang gawin ko. Ngalay na tong kamay ko eh. Kung ako na lang kaya ang kuskusin mo habang naliligo ako sa banyo. Kuya Max, kayo po pala yan. Ikaw naman, Andrea. Hanggang ngayon, napaka-magugulatin mo pa rin. Pasensya na po. Kala ko kasi ako lang ang tao dito sa kusina eh. Nagulat din po ako sa biglaan yung paghaplos sa balikat ko. Ayos lang. Tara muna doon. Magpalamig muna tayo saglit. Ha? Saan po? Sa loob ng banyo. Naku, hindi na po. Ayos lang po ako dito. Tsaka marami pa po kasi akong gagawin eh. Halika na doon. Saglit lang naman tayong magpapalamig. Iwan mo na lang muna yung mga nililigpit mo. Ano, Kuya Max? Ano po kasi? Ano ba kasi yun at nag-iinarte ka pa dyan? Katatapos lang po kasi ng dalaw ko kaya medyo masakit pa po yung katawan ko ngayon. Ayun nga ang maganda eh. Papalitan natin ng sarap yung sakit ng katawan na nararamdaman mo. Kaya halika na. Huwag kang mag-alala. Dodoblein ko ang bayad ko sa'yo mamaya. Sa ibang araw na lang po kasi hindi talaga magandang pakiramdam ko ngayon eh. Halika na kasi. Aray. Huwag ka na mag-inarte Kuya dyan. Max, ayoko nga po. Itawan niyo po ang braso ko kasi nasasaktan na po ako. Sumama ka na kasi sa akin. Andrea, nakita mo ba yung Naiinis na ako martilyo? sa pag-inarte mo. Uy! Anong nangyayari dito? Kuya Max, ba't hawak niyo yung braso ni Andrea? Wala lang to. May gusto lang iutos sa akin si Kuya Max. Sige po, Kuya Max. Susunod na lang po ako sa inyo. Susunod ka rin naman pala. Nag-iinarte ka pa. Teka, sandali. Saan kayo pupunta? Wala ka na doon, Jake. Mabuti pa. Bumalik ka na lang doon sa ginagawa mo. Tsaka, may pinapaayos ako sa'yo na kulungan ng manok sa likod ng bahay, di ba? Asikasuhin mo na yon. Gagalawin niyo na naman po ba si Andrea? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Jake! Andrea, di ba masakit pa yung katawan mo? O bakit papayag ka ngayon na galawin ka ng lalaking yan? Jake, tama na. Ano ba? Ikaw ang tama na. Tigilan na natin to. Hindi ko na kayang sikmurahin yung mga nangyayari. Anong hindi mo na kayang masikmura? Nakakatanggap naman kayo ng bayad sa amin ng asawa ko, di ba? O ano? Akala mo hindi ko alam na nagpapagamit ka sa asawa ko? O di ba nagulat ka na alam ko? Kaya hayaan mo na ako sa gusto kong gawin sa nobya mo. Dahil bayad ang bawat paghinga nyo sa loob ng pamamahay namin. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha nyo mag-asawa! Ang bababoy nyo! Jake! Jake, tama na! Tumigil ka na! Ano ba? Ka! Ikaw ang makapal ang pagmumukha, Jake! Pagkatapos ko kayong patirahin dito sa bahay ko, yan pa ang igaganti mo sa aking hayop ka! Kuya Max, malaki ang paggalang ko sa inyo dahil tinulungan nyo kami ni Andrea nung panahon na walang-wala kami. Pero gusto ko lang na ipaalala sa inyo na pinagtatrabahuan namin lahat ng araw na nakatira kami dito sa bahay ninyo. Ultimo kayong mag-asawa, tinatrabaho namin. Kulang pa ba yon? Kulang pa ba na pambayad sa lahat ng mga natulong nyo sa amin, yung katawan namin ni Andrea? Ha? Tumahimik ka na, Jake! Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo! Ayaw, tumahimik! Ang kakapal na mukha ninyo! Ang kapal na mag-asawa! Ang sasama na ugali ninyo! Porket alam nyo na nangangailangan kami ni Andrea, sinamantalan nyo yung kahinaan namin! Sinamantalan nyo yung sitwasyon! Ginamit nyo yung pera nyo! Pero huwag kayong mag-alala! Dahil hindi ko naahayaan na maulit to! Hindi nyo na kami magagamit pa ni Andrea! Dahil naalis na kami, hindi na kami magpapababoy sa inyo dito sa bahay na to!
Alam ko naman na sa aming apat, kami lang ni Andrea mukhang kaawa-awa. Dahil ginagawa namin yon, hindi para magpasarap kung hindi para sa perang iniipon namin. Pareho kasi kami ni Andrea na gustong ng masaganang buhay. Samantalang ang mag-asawa na pinagtatrabahuhan namin at tinatrabaho namin ay ginagawa lang ang bagay na yon dahil gusto nila ng pampalipas oras at init ng katawan. Ang pangarap namin ay para bang basura lamang sa kanilang paningin. Hindi lahat ay kayang tiisin ang ganoong klase ng trabaho na pinapasok namin ni Andrea. Pero nagawa namin yun sa loob ng ilang buwan. Yun nga lang, lahat po ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Nagkataon na nauna ako kay Andrea na mapuno at sumabog dahil sa pagtitiis na ginagawa namin kababuyan sa bahay ng mag-asawang Kuya Max at Ate Cynthia. Kaya naman hindi ko na natiis ang magwala sa galit nang makita ko mismong pinipilit ni Kuya Max si Andrea na may mangyari sa kanila. Pakiramdam ko noon, pinagsasamantalahan niya ang babaeng mahal ko. Nang dumating si Ate Cynthia, naabutan niya kaming tatlo na nagtatalo. Kinampihan niya ang manyakis niyang asawa dahil pareho lang silang walang kwentang tao. Pinamukha niya pa sa akin ang mga perang binigay niya, pati ang alahas na natanggap ni Andrea mula sa kanyang asawa. At dahil nagkakasumbatan na, sinabi ko na sa kanya na lahat ng mga binigay nila sa amin ay bayad ng mga katawan namin ni Andrea. Sinabi ko rin na ayoko nang magpatuloy pa sa kung ano man ang ginagawa naming magkasintahan para sa kanilang dalawa. At kahit ayaw ni Andrea, sinabi ko sa kanya na mag-impake na kami dahil aalis na kami sa bahay na yon. Sa huli, Mama Ganda, sumang-ayon po sa akin si Andrea. Hindi na kami pinigilan pa ni na Kuya Max hanggang sa tuluyan na kaming umalis. Nagdesisyon ako noon na umuwi na kami ng probinsya pagkatapos ng halos 3 taon na pamamalagi sa Maynila. Umaasa ako na may pamilya pa kaming babalikan at sa awa ng Diyos, hindi ako nabigo sa aking pinagdarasan. Gamit ang perang naipon namin, nagpakasal na kami at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ayun nga lang, Mama Ganda, bago ang aming kasal, nalaman naming nabuntis si Andrea at sa kanya na mismo nanggaling na siguradong si Kuya Max ang ama ng batang iyon. Ganun pa man po, ipagpapatuloy ko pa rin ang planong pakasalan ang babaeng mahal ko. Inaako ko na rin po ang responsibilidad ng pagiging ama sa kanyang ipinagbubuntis. Ngayon ay halos 3 dekada na kami nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na po kami nagkaroon pa ng sarili naming anak pero masasabi kong masaya kaming pamilya. Wala na rin kaming naging balita sa mag-asawang Max at Cynthia. Pero sigurado ako na may nakalaang karma para sa kanila. Maraming salamat po sa pagbasa nyo sa aking sulat. Sana kahit paano ay kinapulutan nyo ito ng aral. Ako pong inyong forever kapuso at kabarangay, Jake. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!